Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang lagay ng inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Muli, samahan niyo ako sa isang kwentong tiyak nakakatok sa inyong mga damdamin. Isang kwento ng pag-ibig, pagkawala, at ang hindi matitinag na lukso ng dugo ng isang ina. Sabi nila, ang katotohanan daw ay parang usok. Kahit anong gawin mong pagtatakip, kahit gaano pa kakapal ang pader na iyong itinayo, pilit at pilit itong sisingaw upang hanapin ang liwanag. Pero paano kung ang katotohanan iyon ay ibinaon sa ilalim ng abo ng isang nakaraan na pilit kinalimutan ng lahat? Handa ka bang sunugin ang iyong sariling mundo para lang mabawi ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa iyo? Makinig at hayaang damdamin ang unang kabanata ng ating kwento, ang abo ng kahapon. Ang tunog ng sirena ay tila hiyaw ng isang halimaw na bumibiyak sa katahimikan ng gabi mula sa bintana ng ikaapat na palapag ng Ospital ng Santa. Amihan, ang dating payapang langit ay napalitan ng makapal at maitim na usok. Ang paligid ay nagkulay kahel dahil sa nagngangalit na apoy. Sunog! Sunog! Ialabas ang mga pasyente! Ang sigaw ng mga nurse ay halos hindi na marinig dahil sa kalabog ng mga nagtatakbuhang tao at lagutok ng mga bumabagsak na kisame. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang pilit na bumabangon mula sa kanyang kama kahit pahilong-hilo siya sa gamot. Si Dalisay, ang kanyang puting bata, ay may bahid na ng uling at dugo. Ang kanyang puso ay kumakabog nang mas mabilis pa sa apoy na lumalamon sa hallway. Hindi ang sarili niyang buhay ang kanyang inaalala. Ang anak ko, nasaan ang anak ko? Pilit niyang iginalaw ang kanyang mga binti na tila gawa sa tingga. Ang nursery room, kailangan niyang marating ang nursery room. Doon iniwan ang kanyang bagong silang na sanggol, ang kanyang munting sining. Ilang oras pa lamang itong naisisilang. Hindi pa man lang niya ito nayayakap ng mahigpit. Paglabas niya sa koridor, sinalubong siya ng init na tila impyerno. Ang mga tao ay nagtutulakan, nagkakagulo. May isang matandang babae ang nadapa sa kanyang harapan, pero wala siyang magawa, kundi ang humakbang palayo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dulong kwarto kung saan nakalagay ang mga incubator. Sining! Anak ko! Sigaw ni Dalisay, pero ang boses niya ay nilunod ng pagsabog mula sa kabilang wing ng ospital. Nang marating niya ang pinto ng nursery, halos matunaw ang kanyang tuhod. Ang silid ay puno ng usok. Walang tao. Ang mga higaan ay nagkalat. Basag ang mga salamin. Wala ang mga sanggol. Hindi maaari. Sa gitna ng usok, may naaninag siyang anino ng isang babae na tumatakbo palayo sa emergency exit. May bitbit itong isang bulto na nakabalot sa puting kumot. Pamilyar ang hubog ng katawan ng babae. Pamilyar ang buhok nito. Sandali, tulungan mo ako. Sigaw ni Dalisay, iniunat ang kamay sa kawalan. Pero ang anino ay hindi lumingon. Naglaho ito sa dilim ng hagdanan kasabay ng isa pang malakas na pagsabog na nagpaguho sa kisame sa pagitan nila. At pagkatapos noon, ang lahat ay nagdilim na. 10 taon. 10 taon na ang nakalilipas, pero para kay Dalisay, ang init ng apoy na yon ay nararamdaman pa rin niya sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata. Nakatayo siya ngayon sa harap ng istante ng isang kilalang bake shop sa bayan ng San Hiraya. Malamig ang aircon, amoy vanilla at asukal ang paligid. Napakalayo sa amoy ng nasusunog na goma at laman na naaalala niya. Ma'am, kukunin niyo na po ba itong chocolate dedication cake? Tanong ng tindera na kanina pa naghihintay. Napakurap si Dalisay. Bumalik siya sa kasalukuyan. Tiningnan niya ang cake. Maganda ang pagkakadisenyo. May maliliit na bulaklak na gawa sa icing.
Mahinang sagot ni Dalisay. Pakisulatan mo, please. Ano pong ilalagay, ma'am? Huminga ng malalim si Dalisay bago sumagot. Happy 10th birthday, Sining. Natigilan ng tindera. Tumingin ito kay Dalisay ng may halong awa at pagtataka. Kilala si Dalisay sa bayang ito. Siya ang asawa ni Kisig Valderrama, ang tinitingalang arkitekto. At alam ng lahat ang kwento ng kanilang pamilya. Alam ng lahat na wala silang anak. Sige po, ma'am. Nauutal na sagot ng tindera. Paglabas niya ng bake shop, ang init ng araw, sa San Hiraya ay tumama sa kanyang balat. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at maingat na ipinatong ang cake sa passenger seat. Tila ba isa itong pasahero na kailangan ng proteksyon. Umuwi siya sa kanilang malaking bahay. Tahimik. Masyadong malaki ang bahay para sa 2 tao. Dumiretso siya sa hardin sa likuran kung saan may isang maliit na altar. Walang puntod dahil walang katawan na nakuha noon. Abo lang ang ibinigay sa kanila ng mga bombero. Sinindihan niya ang kandila sa ibabaw ng cake. Maligayang kaarawan, anak, bulong niya sa hangin. 10 taon ka na sana ngayon. Siguro mahilig kang gumuhit gaya ng daddy mo o baka mahilig kang kumanta gaya ko. Tumulo ang luha niya, pumapatak sa mesa. Dalisay. Isang boses ng lalaki ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Lumingon siya at nakita si Kisig. Nakatayo ito sa may pintuan ng terrace, suot pa ang kanyang office attire. Gwapo pa rin ito, makisig gaya ng kanyang pangalan. Pero baka sa mukha nito ang pagod. Pagod hindi sa trabaho, kundi sa paulit-ulit na eksenang ito. Lumapit si Kisig at tiningnan ang cake. Napabuntong hininga ito. Hon, akala ko ba na pag-usapan na natin ito? Malumanay, pero mariing sabi ni Kisig. Birthday niya ngayon, Kisig. Hindi ko pwedeng palampasin. Sagot ni Dalisay, pinapahid ang luha. Wala na siya, Dalisay. Hawak ni Kisig sa balikat ng asawa. 10 taon na, ang sabi ng mga pulis, walang nakaligtas sa nursery room. Yung nakuha nating abo, iyon na ang anak natin. Please, Hon, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Wag mo na rin akong pahirapan. Tinitigan ni Dalisay ang asawa. Nakikita niya ang pagmamahal sa mga mata nito, pero nakikita rin niya ang pagsuko. Nararamdaman ko siya, Kisig. Giit ni Dalisay. Hawak ang kanyang dibdib. Dito, sa puso ko, ang lukso ng dugo. Hindi ito nagsisinungaling. Buhay siya. Alam kong buhay siya. Umiling si Kisig at tumalikod. Hindi makayanan ang tingin ng asawa. Nababaliw ka na naman sa pag-asa, Dalisay. Bago pa man lumala ang sagutan, isang mamahaling sasakyan ang pumasok sa kanilang driveway. Bumaba mula rito ang isang babaeng ubod ng ganda. Suot ang isang pulang bestida na tila nangaagaw ng atensyon ng sino mang titingin. Si Marikit Arevalo, ang matalik na kaibigan ni Dalisay at business partner ni Kisig. Lumapit si Marikit nang may ngiti sa labi. Bit-bit ang isang basket ng prutas. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay agad na humalo sa hangin. Oh, bakit ang bigat ng atmosphere dito? Tanong ni Marikit sabay beso kay Dalisay. Napansin niya ang cake sa mesa. Saglit na dumaan ang isang kakaibang kilabot sa kanyang mga mata, pero agad din itong nawala. Birthday pala ni Sining. Buti ka pa, Kit, naaalala mo? Sumbong ni Dalisay. Hinawakan ni Marikit ang kamay ni Dalisay. Ang kanyang mga palad ay malambot, pero may lamig na hindi maipaliwanag. Siyempre naman, Bes, malambing na sabi ni Marikit. Pero alam mo, tama si Kisig. Kailangan mo nang mag-move on. Sayang ang ganda at buhay mo kung ikukulong mo ang sarili mo sa multo ng nakaraan. Nandito naman kami ni Kisig eh. Hindi ka namin iiwan. Tiningnan ni Dalisay ang kaibigan. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang magpasalamat sa concern nito. Pero sa tuwing tinititigan niya si Marikit, naaalala niya ang anino sa ospital. 10 taon na ang nakakaraan. Ewan niya kung bakit. Salamat, Kit, sabi na lang ni Dalisay. Siguro nga,
Kailangan ko nang tanggapin. Ngumiti si Marikit. Isang nangiting tagumpay. Iyan ang gusto kong marinig. Hayaan mo na siyang magpahinga, Dalisay. Kinagabihan, umuwi si Marikit sa kanyang mansyon, ang Villa Buwan. Ito ay isang dambuhalang bahay na puno ng mga antigong kagamitan at mamahaling paintings pero tila walang buhay. Tahimik, malamig. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Binuksan niya ang pinto ng pinakadulong kwarto gamit ang isang susi na siya lang ang may hawak. Sa loob ng kwarto, may isang batang babae na nakaupo sa sahig, abala sa pagguhit sa isang sketchpad. Ang bata ay may mahabang buhok at mga matang malungkot pero mapagmatyag. Himig, tawag ni Marikit. Matigas, walang lambing. Napatalon ang bata at agad na itinago ang sketchpad sa likod niya. Mami, andyan na po pala kayo. Lumapit si Marikit. Tiningnan niya ang bata mula ulo hanggang paa. Ang mukha ni Himig ay may hawig na hawig sa isang taong kilalang kilala niya. Ang ilong ni Kisig, ang mga mata ni Dalisay. Saan ka galing kanina? Sinubukan mong lumabas sa gate, hindi ba? Tanong ni Marikit. Gusto ko lang po sanang makita yung parada sa bayan. Nanginginig na sagot ni Himig. Hinawakan ni Marikit ang pisngi ng bata. Mahigpit, madiin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Himig? Mapanganib sa labas. Maraming masasamang tao. Ako lang ang nagmamahal sa'yo. Ako lang ang poprotekta sa'yo. Opo, Mami. Yumuko si Himig. Tumayo si Marikit at naglakad patungo sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya muli sa bata na hindi niya kadugo. Ang batang ninakaw niya mula sa apoy, 10 taon na ang nakakaraan para punan ang kakulangan ng kanyang sariling sinapupunan. At huwag na huwag ka nang magtatanong tungkol sa tunay mong mga magulang. Malamig na utos ni Marikit. Ang boses ay parang yelo na tumutusok sa puso. Dahil patay na sila. Matagal na silang patay. Naiintindihan mo? Tumango si Himig habang ang isang butil ng luha ay pumatak sa kanyang sketchpad. Sa ibabaw ng drawing ng isang babaeng kamukhang-kamukha ni Dalisay, nagsara ang pinto at naiwan si Himig sa dilim. Sa loob ng Villa Buwan, ang oras ay tila hindi gumagalaw. Para kay Himig, ang dambuhalang mansyong ito ay hindi isang tahanan, kundi isang hawla na gawa sa ginto at marmol. Ang bawat sulok ay puno ng mamahaling gamit, pero wala siyang mahawakan ng hindi napapagalitan. Himig, umayos ka ng upo. Ang isang arevalo ay hindi dapat nakahukot. Malamig na boses ni Marikit ang pumutol sa katahimikan ng hapagkainan. Dahan-dahang itinuwid ni Himig ang kanyang likod. Ang kutsara at tinidor sa kanyang kamay ay tila bumigat ng 1 tonelada. Tumingin siya sa kanyang ina o sa babaeng kinilala niyang ina sa loob ng 10 taon. Si Marikit ay laging perpekto. Walang gusot ang damit, walang sabog na buhok, at higit sa lahat, walang emosyon sa mga mata. Mami, pwede po ba akong pumunta sa library sa bayan bukas? Gusto ko lang po sanang humiram ng mga bagong libro tungkol sa sining. Mahinang tanong ni Himig, halos pabulong. Ibinaba ni Marikit ang kanyang baso ng wine. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa mesa ay nagpaalon sa kaba sa dibdib ni Himig. Bakit kailangan mo pang lumabas? Pinamili na kita ng lahat ng kailangan mo. May mga art supplies ka, may mga libro ka sa kwarto mo. Hindi mo kailangang makihalubilo sa mga taong hindi natin kauri, Himig. Pero Mami, gusto ko lang pong makakita ng ibang tao. Pakiramdam ko po ay nalulunod ako rito. Biglang tumayo si Marikit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na pilit niyang itinago sa likod ng isang kalmadong mukha. Lumapit siya kay Himig at hinawakan ang magkabilang balikat ng bata. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng bahagya sa manipis na tela ng damit ni Himig. Nalulunod, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang pangalang Arevalo, ang yaman, ang proteksyon. Alam mo ba kung anong mangyayari sa iyo sa labas?
Pababayaan ka lang nila. Sasaktan ka lang nila, gaya ng ginawa ng mga magulang mo na iniwan ka sa apoy. Napayuko si Himig. Ang apoy. Iyon ang laging kwento ni Marikit, na ang kanyang mga tunay na magulang daw ay iresponsable at iniwan siya sa gitna ng sunog at si Marikit lang ang naglakas loob na iligtas siya. "Sorry po, Mommy," sabi ni Himig habang ang isang butil ng luha ay pumatak sa kanyang plato. "Umakyat ka na sa kwarto mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi." Mabilis na tumakbo si Himig paakyat sa hagdan. Pagdating sa kanyang kwarto, agad niyang isinara ang pinto at humilig doon. Humahagulgol siya, pero walang tunog. Natutunan na niya ang sining ng tahimik na pag-iyak sa loob ng maraming taon. Kinuha niya ang kanyang sketchpad mula sa ilalim ng kama. Doon lang siya malaya. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang hinanakit sa bawat guhit ng lapis. Iginihit niya ang isang babaeng nakasuot ng puti, may malambot na ngangiti, at mga matang tila nangungusap ng pag-ibig. Hindi niya alam kung sino ang babaeng iyon, pero lagi itong lumilitaw sa kanyang mga panaginip. "Sino ka ba talaga?" bulong ni Himig sa drawing. "Bakit tuwing nakikita kita, nararamdaman ko ang init na hindi ko nararamdaman kay Mommy?" Kinabukasan, habang abala si Marikit sa isang charity meeting at ang kanilang yaya ay natutulog sa kusina, nakakita ng pagkakataon si Himig. Isinuot niya ang kanyang hoodie at dahan-dahang lumabas sa bintana ng kanyang kwarto. Dumaan sa malaking puno ng mangga na nakadikit sa pader. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng kalayaan. Ang simoy ng hangin sa Sanhiraya ay amoy dagat at sariwang damo. Naglakad siya patungo sa parke ng bayan. Pilit itinatago ang muka sa ilalim ng kanyang hood. Ang parke ay puno ng buhay. May mga batang naghahabulan, may mga mag-asawang naglalakad, at may mga tindero ng sorbetes. Tumigil si Himig sa tapat ng isang malaking fountain. Doon, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa bench, mag-isa. Ang babae ay nakatingin sa malayo, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Si Dalisay iyon. Hindi alam ni Himig kung bakit, pero tila may magnet na humihila sa kanya palapit sa babaeng iyon. Nang hindi namamalayan, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa direksyon ni Dalisay. Pero sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang nakaungos na ugat ng puno. Aray! Nadapa si Himig sa semento. Ang kanyang tuhod ay nagasgas at nagsimulang dumugo. Ang kanyang sketchpad ay tumalsik palayo. Bumukas ang mga pahina nito sa hangin. Agad na napatayo si Dalisay nang marinig ang hiyaw ng bata. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa harap ni Himig. "Naku, bata! Ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Dalisay. Inangat ni Himig ang kanyang muka. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Isang kakaibang kuryente ang dumaan sa sistema ni Dalisay. Isang pamilyar na pintig sa kanyang puso na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang lukso ng dugo. Ang tuhod mo, dumudugo," sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyong hindi niya maipaliwanag. Kinuha ni Dalisay ang kanyang panyo mula sa bag. Maingat niyang pinunasan ang dugo sa tuhod ni Himig. Ang haplos ni Dalisay ay napakalambot, napakaamo, ibang-iba sa mahigpit at malamig na hawak ni Marikit. "Salamat po," bulong ni Himig. Nakatitig lang siya sa mukha ni Dalisay. Bakit po kayo umiiyak?" Nagulat si Dalisay. Hindi niya napansin na tumulo na pala ang kanyang mga luha habang tinititigan ng bata. Wala ito. May naalaala lang ako sa'yo." "Sino po?" Ang anak ko," sagot ni Dalisay. Kinuha ni Dalisay ang sketchpad ni Himig sa lupa para ibalik ito. Pero bago pa niya maiabot, nakita niya ang drawing sa bukas na pahina. Ang drawing ng babaeng nakaputi. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Ang babaeng nasa drawing. Ito ang suot niya noong gabi ng hapon ng Huahuan. 10 taon na.
ang nakalilipas. Ikaw ang gumuhit nito? Tanong ni Dalisay, halos hindi makahinga. Opo, palagi ko po siyang napapanaginipan, sagot ni Himig. Bago pa makapagsalita muli si Dalisay, isang matining na busina ng sasakyan ang bumasag sa sandali. Isang itim na SUV ang huminto sa gilid ng parke. Bumaba si Marikit, ang mukha ay parang lason sa galit. Himig! Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Marikit habang mabilis na naglalakad palapit. Namutla si Himig. Mami? Napatayo si Dalisay, hinarap ang kaibigan. Marikit? Anak mo siya? Marahas na hinila ni Marikit ang braso ni Himig, dahilan para mapangiwi ang bata sa sakit. Oo, Dalisay, anak ko siya. At anong karapatan mong hawakan siya? Nadapa lang siya, Kit. Tinulungan ko lang ang bata. Paliwanag ni Dalisay, pero ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Himig. May isang bagay sa loob niya ang sumisigaw na huwag hayaang umalis ang batang ito. Hindi namin kailangan ang tulong mo. Manatili ka sa nakaraan mo, Dalisay, at huwag mong pakialaman ang pamilya ko. Kinaladkad ni Marikit si Himig patungo sa sasakyan. Isinakay niya ang bata ng pilit at mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo. Naiwang nakatayo si Dalisay sa gitna ng parke, hinihingal. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may bakas pa ng dugo ni Himig. At doon, sa ilalim ng bench, may nakita siyang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ng bata. Isang puting panyo. May burda ito sa kanto. Isang maliit na titik. S. Ang panyong yun, iyon ang huling bagay na ginagawa ni Dalisay para sa kanyang sanggol bago siya nanganak. Ang panyong akala niya ay naging abo na 10 taon na ang nakalilipas. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay habang nakatitig sa puting panyo sa kanyang palad. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang tanging liwanag ay mula sa lampara sa bedside table. Hinaplos niya ang burdang titik S sa kanto ng tela. Naaalala niya, 7 buwan pa lang siyang buntis noon. Masayang-masaya siya habang tinatahi ang panyong ito. Iniisip kung ano ang magiging mukha ng kanyang anak. Pinili niya ang kulay asul na sinulid para sa titik S dahil ang pangalang Sining ang tanging bagay na sigurado na siya noon. Hindi ako pwedeng magkamali, bulong ni Dalisay. Ang bawat tahi, ang bawat kurbada ng titik na ito, gawa ito ng sarili kong mga kamay. Pero paanong napunta ito kay Himig? Paanong ang isang gamit na dapat ay naging abo na? Sa ospital 10 taon na, ang nakalilipas ay hawak-hawak ng anak ni Marikit. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Kisig, halatang pagod mula sa site. Napansin niya agad ang asawa na tila wala sa sarili. Dalisay, bakit hindi ka pa natutulog? At ano iyang hawak mo? Tanong ni Kisig habang nagtatanggal ng kurbata. Mabilis na tumayo si Dalisay at lumapit sa asawa. Kisig, tingnan mo ito. Ang panyong ito. Ito ang ginawa ko para kay Sining noon. Nakita ko ito sa bata sa parke kanina. Sa anak ni Marikit. Kinuha ni Kisig ang panyo. Sinuri ito ng bahagya sa ilalim ng ilaw. At pagkatapos ay bumuntong hininga. Ibinigay niya ito pabalik kay Dalisay nang may halong pag-aalala. Hon? Marami namang panyo na may bordang S sa mundo. Baka nagkataon lang. At kung kay Marikit man yan, baka binili niya lang o nakuha kung saan. Hindi, Kisig. Alam ko ang gawa ko. At ang bata, si Himig. May kakaiba sa kanya. Noong hinawakan ko ang kamay niya, parang may kung anong kuryente na dumaloy sa akin. Kisig, maniwala ka naman sa akin sa kahit isang pagkakataon lang. Hinawakan ni Kisig ang magkabilang pisngi ni Dalisay. Dalisay, makinig ka. Mahal ko si Marikit bilang kaibigan at partner at alam ko kung gaano siya kahigpit sa pagpapalaki kay Himig dahil adopted lang daw ang bata. Pero ang isipin na ang anak niya ay ang anak nating namatay na. Masyadong malayo yon sa katotohanan. Masasaktan ka lang. Adopted? Natigilan si Dalisay. Sabi ni Marikit sa akin noon
Nanganak siya sa ibang probinsya, kaya hindi ko nabalitaan agad. Baka naguluhan ka lang, Hon. O baka ayaw niya lang pag-usapan noon dahil sensitibo siya sa issue ng pagbubuntis. Pagod na sabi ni Kisig. Matulog na tayo. Huwag mo nang guluhin ang isip mo. Pero hindi nakatulog si Dalisay. Hanggang sa sumikat ang araw, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Himig. Ang mga mata ng bata na puno ng lungkot. Ang drawing ng babaeng nakaputi. Kinabukasan hindi na nakatiis si Dalisay. Nagmaneho siya patungo sa Villabuan. Hindi siya pumasok, kundi nanatili lang sa loob ng kanyang sasakyan, nakaparada sa tapat ng dambuhalang gate ng mga aribalo. Makalipas ang ilang oras, nakita niyang bumukas ang gate. Lumabas ang kotse ni Marikit. Nang makalayo na ito, dahan-dahang lumabas si Dalisay at lumapit sa gate. Nakita niya si Himig sa hardin, nakaupo sa ilalim ng puno, nakatingin lang sa kawalan. Himig, mahinang tawag ni Dalisay. Napalingon ang bata. Nang makita si Dalisay, bahagyang lumiwanag ang mukha nito, pero agad ding napalitan ng takot. Lumingon-lingon si Himig sa paligid bago dahan-dahang lumapit sa gate. Bakit po kayo nandito? Magagalit po si Mami, bulong ni Himig. Gusto ko lang ibalik ito sa'yo. Iniabot ni Dalisay ang panyo sa pagitan ng mga rehas ng gate. Nahulog mo ito sa parke kahapon. Kinuha ni Himig ang panyo at itinago agad sa kanyang bulsa. Salamat po. Ito lang po ang tanging gamit na meron ako simula noong kinuha ako ni Mami sa ospital. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Anong sabi mo? Kinuha ka niya sa ospital? Opo, sabi ni Mami. Nasunog daw po ang ospital at iniwan ako ng mga magulang ko. Siya lang daw ang nagligtas sa akin sa gitna ng usok. Parang gumuho ang mundo ni Dalisay sa narinig. Ang anino ng babaeng tumatakbo sa hallway, 10 taon na ang nakalilipas. Ang puting bulto na bitbit nito. Himig, may itatanong ako sa'yo. Nanginginig ang boses ni Dalisay. Meron ka bang marka sa katawan? Kahit ano. Nag-alinlangan ng bata, pero tila may tiwala siyang nararamdaman kay Dalisay. Itinaas niya ang kanyang kanang manggas. Doon, sa may malapit sa siko, ay may isang maliit na balat na hugis bituin. Napaatake ng hininga si Dalisay. Napakapit siya sa rehas ng gate para hindi matumba. Ang balat na yon, ang tatay ni Dalisay ay may ganoon ding marka. Isang katangiang namamana sa kanilang pamilya. Bulong ni Dalisay. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak. Bakit niyo po ako tinatawag na sining? Takang tanong ng bata. Dahil iyan ang Dalisay. Isang matalas na sigaw ang bumasag sa usapan. Lumingon si Dalisay at nakita ang sasakyan ni Marikit na bumalik pala. Mabilis na bumaba si Marikit, ang muka ay kulay lila sa galit. Halos itulak niya si Dalisay palayo sa gate. Anong ginagawa mo sa anak ko? Sinasabi ko na nga ba, hindi ka titigil. Hiyaw ni Marikit. Hinila niya si Himig paatras. Pumasok ka sa loob, Himig. Ngayon din. Marikit, mag-usap tayo. Alam ko na ang totoo. Sigaw ni Dalisay. Ang panyong yon, ang marka sa siko niya. Marikit, paano mo nagawa ito sa akin? Kaibigan kita. Tumawa ng mapait si Marikit, isang tawang puno ng puot. Lumapit siya kay Dalisay hanggang sa magkaharap na ang kanilang mga mukha. Anong katotohanan, Dalisay? Nabaliw ka na. Na dahil sa sobrang obsesyon mo sa batang namatay na, pati ang anak ko ay pinagdidiskitahan mo. Hindi siya sa'yo, Marikit. Magnanakaw ka. Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Dalisay. Umalis ka na bago ko tawagin ang mga pulis. Banta ni Marikit. Ang boses ay seryoso at madilim. At tandaan mo ito, Dalisay. Hawak ko ang lahat ng dokumento. Ako ang ina sa papel. At ako ang ina sa puso ng batang yan. Wala kang mapapatunayan. Kahit maglupasig ka pa sa harap ni Kisig, sa akin siya maniniwala. Tinalikuran siya ni Marikit at pumasok sa loob ng gate. Iniwang nakatulala.
at humihagulgol si Dalisay sa kalsada. Pero habang naglalakad si Marikit papasok, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Dinial niya ang isang numero. Hello? Kailangan nating ayusin ang mga papeles ni Himig. Ngayon din, ilipat niyo ang schedule ng flight namin patungong ibang bansa. Bukas na bukas din, aalis kami ni Himig. Hindi! Hindi ito maaari! Hindi ngayon! Nagkakalat ang mga mamahaling damit sa sahig ng master bedroom ng Villa Buwan. Marahas na binubuksan ni Marikit ang kanyang mga maleta. Hinihingal siya. Ang kanyang dibdib ay kumakabas sa bilis na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat kalabog ng kanyang puso ay tila nagsasabing, "Huli ka na, Marikit." Alam na niya. "Hayop ka, Dalisay," bulong ni Marikit habang pilit na isinisiksik ang mga gamit sa maleta. "Bakit hindi ka na lang nanahimik? Bakit kailangan mo pang maging pakialamera?" Tumigil siya sandali at napatingin sa malaking salamin. Nakita niya ang sarili. Maganda, mayaman, makapangyarihan. Pero sa likod ng mga matang iyon, nandoon ang takot na 10 taon na niyang itinatago. Naalala niya ang gabing iyon sa ospital ng Santa Amihan. Ang ingay, ang usok, ang amoy ng nasusunog na pangarap. Nanganak din siya noong gabing iyon, pero ang kanyang sanggol ay patay na bago pa man mailabas. Ang sakit ay tila lason na lumason sa kanyang buong pagkatao. Bakit si Dalisay, na laging maswerte, laging minamahal ni Kisig, ay magkakaroon ng malusog na anak habang siya ay wala? Sa gitna ng kaguluhan ng apoy, nakita niya ang sanggol ni Dalisay sa nursery. Walang tao, walang nakatingin. Isang mabilis na desisyon ang nagpabago sa lahat. Kinuha niya ang sanggol, binalot ito at tumakbo. Ang abo at usok ang naging saksi sa kanyang krimen. Simula noon, ang bawat araw ay isang kasinungalingan na kailangan niyang panindigan. "Mommy!" Isang mahinang tinig ang narinig niya mula sa pinto. Si Himig. Maputla ang bata, nanginginig ang mga kamay, at halos hindi makatayo ng diretso. "Bakit ka nandyan? Sabi ko sa'yo mag-impake ka na, di ba?" Singhal ni Marikit. "Mami, masakit po ang ulo ko. Nahihilo po ako." Bago pa man makalapit si Marikit, bumagsak si Himig sa sahig. Nawalan ito ng malay. "Himig! Himig! Gisising!" Sigaw ni Marikit. Binuhat niya ang bata. Ang katawan ni Himig ay nag-aapoy sa lagnat. Dinala niya si Himig sa pinakamalapit na ospital, hindi sa Santa Amihan, kundi sa isang pribadong klinika sa labas ng bayan para hindi sila makita. Pero dahil sa tindi ng kondisyon ng bata, kinailangan silang ilipat sa General Hospital kung saan kumpleto ang kagamitan. "Kailangang masalina ng dugo ang bata, ma'am," sabi ng doktor matapos ang mabilisang pagsusuri. "Masyadong mababa ang kanyang hemoglobin at may komplikasyon ng kanyang dugo." "Gawin niyo ang lahat. Bayaran ko kayo, kahit magkano," sagot ni Marikit. Halos magmakaawa. "Hindi po pera ang problema, ma'am. Ang problema ay ang uri ng dugo ng inyong anak. A BRH negative. Napakadalang po nito, lalo na rito sa probinsya natin. Wala kaming stock sa blood bank." Napaupo si Marikit sa upuan ng waiting room. A BRH negative. Iyon ang dugo ni Dalisay. Iyon ang dugong dumadaloy sa mga ugat ni Himig. Ang dugong kailanman ay hindi magiging kanya. "Maari po ba kayong mag-donate, ma'am? O ang tatay ng bata?" tanong ng nurse. Hindi kami match." Maikling sagot ni Marikit. Iniwas ang tingin. "Maghahanap ako. Gagawan ko ng paraan." Habang naglalakad si Marikit sa hallway, nagtatago sa ilalim ng kanyang malaking sunglasses at scarf, hindi niya napansin ang isang grupo ng mga volunteer na nag-aayos ng mga relief goods sa kabilang dulo ng koridor. Sa gitna ng grupong yon ay si Dalisay. Simula nang mangyari ang engkwentro sa gate, hindi na mapakali si Dalisay. Nagpasya siyang mag-volunteer sa ospital para malibang ang sarili, pero ang kanyang puso ay nananatiling bigo.
Dalisay, pakidala naman itong mga listahan ng kailangang dugo sa nurse station. Sabi ng isang kasamahan niya. Tumango si Dalisay at naglakad patungo sa station. Habang naghihintay na mapansin ng nurse, napatingin siya sa digital bulletin board kung saan nakasulat ang mga urgent blood needs. Sa pinakataas na bahagi, nakasulat ang pangalang Himig Arevalo, Patient Room 302, Need ABRH-negative. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Dalisay. ABRH-negative, ang sarili niyang dugo, at ang pangalang Himig. Excuse me, nurse? Tawag ni Dalisay. Ang boses ay halos pabulong na sa kaba. Sino po ang pasyente sa room 302? Iyong Himig Arevalo? Iyon po bang batang isinugod kanina? Anak po iyon ng isang mayamang ginang, si Mrs. Marikit Arevalo. Kritikal po ang bata. Kailangan ng dugo ngayon din. Hindi na nakapagsalita si Dalisay. Mabilis siyang tumakbo patungo sa ikatlong palapag. Ang bawat hakbang niya ay tila paglapit sa isang katotohanang matagal nang ninakaw sa kanya. Pagdating niya sa harap ng room 302, nakita niya si Marikit na nakatalikod. Kausap ang isang lalaki sa cellphone, tila nakikipag-ayos ng isang ilegal na transaksyon para sa dugo. Wala akong pakialam kung magkano. Basta dalhin niyo rito ang dugo bago mag-umaga. Kailangan naming makaalis ng bansang ito. Galit na sabi ni Marikit sa telepono. Dahan-dahang lumapit si Dalisay. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi mo na siya kailangang ilayo, Marikit. Sabi ni Dalisay. Nagulat si Marikit at mabilis na lumingon. Nabitawan niya ang kanyang cellphone nang makita si Dalisay na nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata ay puno ng apoy at luha. Dalisay? Anong ginagawa mo rito? Narito ako para iligtas ang anak ko, mariing sagot ni Dalisay. Ang dugong kailangan niya ay ang dugong nagmula sa akin. At pagkatapos nito, Marikit, wala nang makakapigil sa akin na bawiin ang lahat ng kinuha mo. 10 taon akong nabuhay sa isang malaking kasinungalingan. Ang kasinungalingang tanggapin na ang anak ko ay naging abo na. Bilang isang arkitekto, sanay ako sa mga plano, sa mga sukat, at sa mga pundasyong hindi dapat matibay. Pero ang pundasyon ng aking pamilya ay gumuho noong gabing iyon sa ospital ng Santa Amihan. At sa loob ng 10 taon, pinilit kong itayo muli ang buhay namin ni Dalisay sa ibabaw ng mga guho. Pinilit ko siyang paniwalain sa realidad. Kahit ang totoo, ako mismo ay durog sa loob. Pero ngayong gabi, habang nakatayo ako sa hallway ng General Hospital, tila may kung anong puwersa ang gumigising sa aking natutulog na kuryosidad. Sir Kisig, nandito po pala kayo. Bati ng isang nurse na nakakilala sa akin. Nasaan ang asawa ko? Si Dalisay? Tanong ko. Ang boses ko ay matigas. Pilit itinatago ang kaba. Nasa blood extraction room po siya, sir. Nag-volunteer po siyang mag-donate para sa anak ni Madam Marikit. Tamang-tama po ang dugo nila. ABRH negative. Napakaswerte po ng bata. Hindi ako nakasagot agad. ABRH negative. Alam ko kung gaano kadalang ang uri ng dugong yon. Sa buong pamilya ko, wala kaming ganoong dugo. Kay Dalisay lang. At ngayon, ang batang si Himig, ang anak ni Marikit, ay kailangan ng eksaktong dugong yon. Nagtungo ako sa extraction room. Mula sa maliit na salamin sa pinto, nakita ko si Dalisay. Nakahiga siya. Maputla pero may isang uri ng liwanag sa kanyang mga mata na matagal ko nang hindi nakikita. Nakatingin siya sa bote ng dugo na unti-unting napupuno mula sa kanyang ugat. Tila ba bawat patak ng dugong lumalabas sa kanya ay hindi lamang donasyon, kundi isang koneksyon. Kisig! Lumingon ako at nakita si Marikit na nakatayo sa kabilang dulo ng hallway. Halos hindi ko siya nakilala. Wala ang kanyang karaniwang poise. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Takot na hindi ko pa nakita sa kanya sa loob ng maraming taon nating pagkakaibigan. Marikit,
Kailangan nating mag-usap, sabi ko, habang naglalakad palapit sa kanya. Hindi ngayon, Kisig. Kailangan ko munang siguraduhin na ayos na si Himig. Pag-iwas niya. Bakit A/RH negative ang dugo ng anak mo, Marikit? Diretsahan kong tanong. Sabi mo noon, ang tatay ni Himig ay isang banyaga na nakilala mo sa Amerika. Pero ang ganitong rare blood type, hindi ba't mas malamang na nakuha ito sa isang magulang na narito lang? Namutla si Marikit. Anong ibig mong sabihin? Aksidente lang ang lahat ng ito, Kisig. Nagkataon lang na pareho sila ng dugo ni Dalisay. Masyadong maraming nagkataon, Marikit. Ang panyo, ang marka sa balat at ngayon ang dugo. Pabulong kong sabi, pero may diin. 10 taon tayong magkaibigan. Akala ko kilala kita. Kilala mo ako, Kisig. Ako ang laging nandyan para sa inyo. Noong nawalan kayo ng anak, sino ang humawak sa kamay nyo? Sino ang tumulong sa'yo para makabangon ang karir mo? Ako! Sigaw ni Marikit, nagsisimula ng maging hysterical. Salamat sa lahat ng yon, pero kailangan ko ng katotohanan. Iniwan ko si Marikit na nakatayo doon. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng impormasyon hanggang sa maalala ko ang isang lumang kakilala, si Dr. Arnaldo. Siya ang dating administrator ng Santa Amihan bago ito masunog. Ngayon, siya ay retirado na at naninirahan sa isang tahimik na barangay sa labas ng bayan. Tinawagan ko ang aking assistant at ipinahanap ang address ni Dr. Arnaldo. Hindi ako pwedeng maghintay habang si Dalisay ay abala sa pagliligtas sa bata. Kailangan kong malaman kung ano ang ililigtas ko, ang aming pagkakaibigan kay Marikit o ang katotohanang ninakaw sa amin. Makalipas ang 1 oras, narating ko ang bahay ni Dr. Arnaldo. Isa itong maliit na bungalow na puno ng mga lumang gamit. Arkitekto Valderrama, anong maipaglilingkod ko? Tanong ng matanda habang inaabutan ako ng tsa. Doktor, tungkol po ito sa sunog sa Santa Amihan. 10 taon na ang nakalilipas. Alam kong tapos na ang investigasyon, pero may mga bagay na hindi nagtutugma sa isip ko. Huminga ng malalim ang doktor. Maraming bagay ang hindi nagtugma noong gabing iyon, Kisig. Pero dahil sa tindi ng pinsala at impluensya ng ilang tao, mas pinili ng board na itikom ang bibig. Impluensya? Kaninong impluensya? Lumapit ang doktor sa isang lumang cabinet at kinuha ang isang folder na may tatak na confidential. Bago mangyari ang sunog, may isang pasyente na pilit na nagpabago ng kanyang medical records. Sabi niya, nanganak siya ng isang patay na sanggol, pero gusto niyang lumabas sa record na buhay ang bata at nailipat sa ibang ospital bago pa ang sunog. Sino ang pasyenteng iyon? Tanong ko, halos hindi na humihinga. Binuksan ni Dr. Arnaldo ang folder at itinuro ang isang pangalan. Hindi ako nagkamali. Marikit Arevalo. Pero may isa pang papel sa ilalim ng record na yon. Isang photocopy ng isang logbook mula sa security room ng ospital noong gabing iyon. May isang nurse na nakakita sa kanya, sabi ni Dr. Arnaldo. Hindi siya lumabas ng ospital na walang dala. May bitbit siyang isang puting bulto at ang nurse na yon bigla na lang nawala makalipas ang 1 linggo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ang lahat ng sinasabi ni Dalisay, ang kanyang mga panaginip, ang kanyang lukso ng dugo. Lahat ng yun ay totoo. Ang bata sa ospital, ang batang nililigtas ni Dalisay ngayon, ay ang aming anak. Mabilis akong nagpaalam at bumalik sa ospital. Habang nagmamaneho, ang galit ko ay hindi na maapula. Paano nagawa ni Marikit na makitira sa aming buhay, makikain sa aming mesa, at makiramay sa aming lungkot, habang alam niyang hawak niya ang aming kaligayahan? Pagdating ko sa ospital, dumiretso ako sa kwarto ni Himig. Pero bago ko pa mabuksan ang pinto, narinig ko ang boses ni Marikit mula sa loob. Gising ka na, Himig. Konting tiis na lang, anak. Aalis na tayo rito. Pupunta tayo sa lugar na walang makakakilala sa atin. Walang Dalisay, walang Kisig. Tayong dalawa lang.
Iyan ang mga salitang narinig ko pagbukas ko ng pinto. Ang boses ni Marikit ay puno ng desperasyon. Parang isang sugatang hayop na pilit tumatakas mula sa isang bitag. Saan mo siya dadalhin, Marikit? Napatalon si Marikit sa gulat. Halos mabitawan niya ang kamay ni Himig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Naging kasing puti ng mga pader ng ospital. Kisig, kanina ka pa ba dyan? Nauutal niyang tanong. Sapat na ang narinig ko para kumpirmahin ang lahat ng hinala ni Dalisay. Sabi ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila pagguho ng pader ng kasinungalingan na itinayo niya. Galing ako kay Dr. Arnaldo, Marikit. Alam ko na ang tungkol sa palsipikadong medical records. Alam ko na ang tungkol sa sanggol na sinasabi mong namatay. Pero ang totoo ay ninakaw mo mula sa nursery. Hindi totoo yan. Sinisiraan lang nila ako. Sigaaw ni Marikit. Pero ang kanyang mga mata ay nanginginig sa takot. Huwag mo na akong lokohin. 10 taon, Marikit. 10 taon naming ipinagluksa ang anak naming buhay naman pala. Paano mo nasikmurang makita kaming nagdurusa, makitang umiiyak si Dalisay gabi-gabi, habang alam mong hawak mo ang aming kaligayahan? Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Dalisay, nakahawak sa kanyang braso, na may benda pa mula sa pagkuha ng dugo. Nakita niya kaming dalawa, ang galit ko at ang takot ni Marikit. Kisig! Tawag ni Dalisay. Dalisay, tama ka. Lumingon ako sa kanya na may luhang hindi ko na mapigilan. Siya ang anak natin, si Himig. Siya si Sining. Humagulgol si Dalisay at agad na lumapit sa kama ni Himig. Pero bago pa niya mahawakan ng bata, humarang si Marikit. Tila nawawala na siya sa kanyang sariling kaisipan. Hindi niyo siya makukuha sa akin, hiyaw ni Marikit. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang nagpuyat noong may sakit siya. Ako ang ina niya sa loob ng 10 taon. Ninakaw mo siya, Marikit. Hindi pagmamahal ang tawag doon, kundi obsesyon. Sigaw ko. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok ang isang nurse na may hawak na folder. Excuse me po, dumating na po ang resulta ng confirmatory test para sa cross-matching ng dugo at ang DNA analysis na hiniling nyo kanina sa laboratory. Natahimik ang buong kwarto. Ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Kinuha ko ang folder mula sa nurse. Binuksan ko ito nang may nanginginig na kamay habang si Dalisay ay nakatingin sa akin, naghihintay ng huling kumpirmasyon. Binasa ko ang mga salitang nakasulat sa ibaba ng resulta. Ang katotohanang 10 taon naming hinintay na parang isang panaginip. 99.9% probability of paternity and maternity. Bulong ko. Marikit, tapos na ang pagpapanggap mo. Ngunit bago pa man ako makakilos para tawagin ang mga gwardiya, mabilis na dinampot ni Marikit ang isang gunting mula sa bedside table at itinaas ito sa harap niya bilang babala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng desperasyon at matinding determinasyon. Huwag kayong lalapit. Hysterical niyang sigaw. Kung kukunin ninyo siya sa akin, may mangyayaring hindi ninyo gugustuhin at hinding-hindi ninyo makakalimutan ang gabing ito. Napatigil kami ni Dalisay, na balot ng mabigat na katahimikan ang buong silid. Ang pintig ng takot ay bumalik sa aming mga puso. Hindi para kay Marikit, kundi para kay Himig na nagsisimula nang magmulat ng kanyang mga mata sa gitna ng kaguluhan. Nakaabang ang kamatayan sa dulo ng isang matalas na gunting at ang tanging naghihiwalay sa amin sa trahedya ay ang ilang pulgada ng hangin. Nakatingin ako kay Marikit, ang kaibigang itinuring kong kapatid, ang taong iniyakan ko sa balikat noong gabi ng sunog, ay isa palang halimaw na nakatago sa ilalim ng magandang muka. Marikit, ibaba mo yan. Pakiusap ko. Ang boses ko ay nanginginig. Hindi dahil sa takot para sa kanya, kundi dahil sa bata na nasa pagitan namin. Huwag mong gawin ito sa harap ng anak ko. Anak mo? Tumawa si Marikit. Isang tunog na puno ng pait at baliw na galit. Ngayon,
Sasabihin mong anak mo siya. Nasaan ka nung nagkasakit siya? Nasaan ka noong kailangan niya ng magulang na yayakap sa kanya sa tuwing nananaginip siya ng masama? Ako ang naroon, Dalisay. Ako ang naging nanay niya. Naging nanay ka niya dahil ninakaw mo ang pagkakataon ko. Sigaw ako, hindi ko na napigilan ang luhang kanina pag gustong kumawala. Pinalaki mo siya sa kasinungalingan. Ginawa mo siyang bilanggo sa sarili mong obsesyon. Sa gitna ng aming sigawan, narinig namin ang isang mahinang ungol mula sa kama. Dahan-dahang iminulat ni Himig ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, pero sapat na yon para makita ang eksenang hindi dapat makita ng isang bata. "Mamami?" Bulong ni Himig. Ang kanyang boses ay tila isang munting huni na bumasag sa tensyon ng kwarto. Bakit dikit? Bakit po kayo may hawak na gunting? Nanigas si Marikit. Unti-unting bumaba ang kanyang kamay, pero hindi niya binitawan ang gunting. Tumingin siya kay Himig at sa isang saglit nakita ko ang paglambot ng kanyang mukha. Isang pagmamahal na nakakasulasok dahil ay nakabase sa isang krimen. "Himig, anak, huwag kang matakot," sabi ni Marikit. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Gusto lang akong saktan ng mga taong ito. Gusto kanilang kunin sa akin." "Hindi totoo yan, Himig," mabilis kong sabi. Humakbang ako palapit, pero agad akong hinawakan ni Kisig sa braso para pigilan. "Kami ang tunay mong magulang. Ako ang nanay mo. Ako ang nanganak sa'yo." Tumingin si Himig sa akin, pagkatapos ay kay Kisig at pabalik kay Marikit. Ang kalituhan sa kanyang mga mata ay sapat na para durugin ang puso ko sa libo-libong piraso. "Hindi," iling ni Himig. "Patay na po ang mga magulang ko. Sabi ni Mommy, nasunog sila." "Nagsinungaling siya sa'yo," sigaw ni Kisig. "Himig, tingnan mo ang mga papeles na ito. Ang dugo mo, ang marka sa siko mo. Lahat ng yun ay patunay na sa amin ka nagmula. Ako ang daddy mo." Lalong humigpit ang hawak ni Marikit sa gunting. "Huwag kayong makinig sa kanila. Himig, ako lang ang nagmamahal sa'yo. Gusto kanilang kunin para saktan. Dalisay, lumayo ka. Isang hakbang pa at itutuloy ko ito." "Sige Marikit, ituloy mo," hamon ko, habang unti-unting lumalakas ang loob ko. "Mamatay ka sa harap ng batang pinalaki mo. Ipakita mo sa kanya kung gaano ka kaduwag. Ipakita mo sa kanya na mas mahalaga ang pride mo kaysa sa kapakanan niya. Dalisay, tumigil ka na." Pakiusap ni Kisig, pero hindi ako nakinig. Lumapit ako kay Marikit, hindi alintana ang talim ng gunting. Tumigil ako nang halos magkadikit na ang aming mga katawan. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, ang mga matang puno ng lason. "10 taon mo akong pinanood na mamatay sa lungkot," bulong ko sa kanya. Bawat gabi, iniisip ko kung gaano kainit ang apoy na pumatay sa anak ko. Pero ang totoo, ikaw ang apoy, Marikit. Ikaw ang sumunog sa buhay ko. At ngayon, tapos na ang pananakop mo. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Nanginig ang balikat ni Marikit. Ang gunting na nakatutok sa kanyang leeg ay unti-unting bumababa. Parang isang lobo na nawalan ng hangin. Biglang bumagsak ang kanyang balikat. Binitawan niya ang gunting at tumama ito sa sahig na may matining na tunog. Napaluhod si Marikit. Humagulgol ng malakas. Wala na. Wala na akong kahit ano. Lahat kayo, kukunin niyo siya." Agad na lumapit si Kisig at kinuha ang gunting para ilayo. Tinawag din niya ang mga gwardya na kanina pa nakaabang sa labas ng pinto. Pumasok ang 2 lalaking naka-uniforme at hinawakan si Marikit sa magkabilang braso. "Bitawan niyo ako. Himig, anak ko." "Date?" sigaw ni Marikit habang pilit siyang inilalabas ng kwarto. Naiwan kami sa loob. Ako, si Kisig, at ang batang si Himig na ngayon ay tahimik na umiiyak sa kanyang kama. Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila pagtawid
sa 10 taon ng pangungulila. Anak, mahina kong tawag. Tumingin si Himig sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Kayo po ba talaga ang nanay ko? Inabot ko ang kanyang kamay. Malamig ito, pero unti-unting uminit sa hawak ko. Oo, anak, ako ang nanay mo at hinding-hindi na kita hahayaang mawala muli. Niyakap ko siya ng mahigpit at sa unang pagkakataon sa loob ng 1 dekada, naramdaman ko ang pintig ng puso na kapareho ng sa akin. Isang yakap na puno ng pangako at pagsisisi. Pero habang nakayakap ako sa kanya, napansin ko ang isang bagay sa bedside table. Ang cellphone sa menu marikit. May isang mensaheng pumasok na hindi pa nabubuksan. Binasa ko ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Handa na ang sasakyan sa likod ng ospital. Bilisan mo, bago pa dumating ang mga pulis. May kasama akong mga tao na kukuha sa bata kung magkakagulo. Nanlamig ang buong katawan ko. Lumingon ako sa bintana ng kwarto at nakita ang isang itim na van na nakaparada sa dilim ng parking lot. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa ligtas ang anak ko. Kisig! Ang bintana! Sigaw ko. Bago pa man makakilos si Kisig, isang malakas na tunog ng basag na salamin ang bumasag sa katahimikan. Isang usok ang biglang bumalot sa buong kwarto at narinig ko ang takot na hiyaw ni Himig. Ubo, sakal, at ang nakabubulag na puting usok. Iyon lang ang nararamdaman ko sa loob ng ilang segundo. Ang bawat hininga ko ay parang humihigop ng apoy. Sa gitna ng puting karimlan, narinig ko ang kalabog ng mga paa. Mabibigat, mabilis at mapanganib. Himig! Anak! Ang tanging boses na lumabas sa lalamunan ko. Kahit halos mabilaukan na ako sa usok. Naramdaman ko ang maliit na kamay ni Himig na pilit humahawak sa aking bata. Pero bigla itong nablirang paitaas. Narinig ko ang kanyang matinis na tili. Bitawan niyo ako! Mommy! Daddy! Himig! Boses yon ni Kisig. Narinig ko ang tunog ng pakikipagbuno, ang pagtama ng laman sa laman, ang pagbagsak ng mga kagamitan sa ospital. Pinilit kong idilat ang aking mga mata kahit mahapdi. Sa paghuhupa ng usok, nakita ko ang 2 lalaking nakamaskara. Hawak nila si Himig na pilit na nagpupumiglas. Binuhat nila ang bata palabas ng bintana patungo sa fire escape. Hindi! Huwag! Sinubukan kong tumakbo, pero isang malakas na tulak ang nagpabagsak sa akin sa sahig. Tumama ang ulo ko sa kanto ng kama. Nagdilim ang paligid ko, pero bago ako tuluyang mawalan ng malay, nakita ko ang itim na van na mabilis na humaharurot palayo. Dalisay! Gisising! Dalisay! Nagising ako sa amoy ng alkohol at sa mahigpit na yakap ni Kisig. Ang kwarto ay puno na ng mga pulis at mga nurse. Magulo ang paligid, basag ang salamin, pero ang pinakamasakit sa lahat, wala ang kama na kinalalagyan ng anak ko. Kisig! Ang anak natin, kinuha nila si Sining. Hagulgol ko habang pilit na bumabangon. Huwag kang mag-alala, Dalisay. Naka-lockdown na ang buong ospital. Hinahabol na sila ng mga pulis. Pilit na pagpapakalma ni Kisig, pero nakikita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok ang isang lalaking nakasuit. May hawak na mamahaling briefcase. Kasunod niya ang isang opisyal ng pulisya na mukhang seryoso ang mukha. Sino ka? Tanong ni Kisig. Tumatayo at humaharang sa harap ko. Ako si Attorney Salazar, ang legal counsel ni Mrs. Marikit Arevalo. Malamig na pakilala ng lalaki. Nasaan ang anak namin? Nasaan si Marikit? Sigaw ko. Kulang na lang ay sugurin ko ang abogado. Unang-una sa lahat, Mrs. Valderrama, wala sa poder ni Mrs. Arevalo ang bata. At pangalawa, narito ako para linawin ang kaguluhan na ginawa niyo sa aking kliyente. Anang abogado, habang naglalabas ng mga dokumento
mula sa kanyang bag. Kaguluhan, ninakaw niya ang anak namin 10 taon na ang nakalilipas. Hiyaw ni Kisig. Tumingin ang abogado sa opisyal ng pulis, pagkatapos ay kay Kisig. Iyan ang malaking pagkakamali niyo. Inspektor, pakibigay ang resulta mula sa aming independent laboratory. Inabot ng pulis ang isang folder kay Kisig. Mabilis ko itong hinablot at binasa. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito maaari. Bulong ko. Ang dokumentong hawak ko ay isang DNA test result. Pero kabaligtaran ito ng nabasa namin kanina. Nakasulat doon sa malalaking titik. 0% probability of parenthood. Peke ito. Nakita namin ang resulta kanina. 99.9%. Sigaw ni Kisig, hinahablot ang folder. Ang resultang nakita nyo kanina ang siyang peke? Mariing sabi ni Attorney Salazar. May ebidensya kami na ang laboratoryong ginamit nyo ay binayaran nyo para palsipikahin ang resulta para lamang makuha ang anak ng aking kliyente. Narito ang mga bank transfer records na nagpapatunay na may perang pumasok sa account ng technician mula sa inyong kumpanya, Architect Valderrama. Anong sabi mo? Wala akong binabayaran. Galit na sabi ni Kisig. At ang tungkol sa panyong sinasabi nyo? Maraming ganoon sa palengke. Ang marka sa balat? Isang karaniwang birthmark na libo-libong bata ang mayroon. Patuloy ng abogado. Ang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa ilalim ng batas, si Himig Arevalo ay lehitimong anak ni Marikit Arevalo. At dahil sa inyong tangkang pagkidnap at pananakot, inihahanda na namin ang kasong grave coercion at child abuse laban sa inyong dalawa. Napaluhod ako sa sahig. Ang mundo ko ay umiikot. Paano? Paano nagawa ni Marikit na baligtarin ang lahat sa loob lang ng ilang oras? Tumingin ako sa pulis. Nagbabasakaling may makita akong simpatsya, pero ang mukha nito ay matigas. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa istasyon para sa kaukulang investigasyon. Pero ang anak ko, nasaan ang anak ko? Mahina kong tanong. Ang bata ay ligtas na nasa pangangalaga ng aming mga social workers habang hinihintay ang utos ng korte. Sagot ng abogado nang may mapait na ngiti. Pero sa tingin ko, matatagalan bago niyo siya muling makita. Habang pilit kaming inilalabas ni Kisig sa ospital, nakita ko ang mga tao sa hallway. Ang mga nurse, ang mga pasyente. Lahat sila ay nakatingin sa amin nang may halong pandidiri at takot. Ang biktima ay naging salarin. Ang ina na naghahanap ng katarungan ay naging isang kriminal sa mata ng lipunan. Isinakay kami sa likod ng mobile ng pulis. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin ako sa madilim na langit ng San Hiraya. Sining-sining, anak. Bulong ko sa hangin. Nararamdaman ko ang lukso ng dugo ko. Alam ko ang totoo. Kahit anong papel ang ipakita nila, ang pintig ng puso ko ay hindi nagsisinungaling. Pero sa mundong ito, ang papel ay mas matimbang kaysa sa puso. Biglang tumunog ang cellphone ni Kisig na nasa bulsa niya. Dahil nakaposas siya, ako ang kumuha nito. Isang private message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ang message. Isang video. Pinindot ko ang play. Ang camera ay nakatutok sa isang madilim na silid. Doon, nakita ko si Himig na nakatali sa isang upuan. Umiiyak at tinatawag ang pangalan ko. At sa likuran niya, narinig ko ang boses na kilalang kilala ko. Say hello to your real mother, Himig. Oh wait, she's in jail right ngayon, isn't she? Si Marikit. At ang mas nakakangit-ngit, nakita ko ang refleksyon ng isang tao sa salamin ng kwarto sa video. Isang taong hindi ko inaasahang makikita. Ang opisyal ng pulisya na nag-aresto sa amin. Malamig ang bakal ng posas sa aking mga pulso. Pero mas malamig ang galit na nananalatay sa aking mga ugat. Nakatingin ako sa likod ng ulo ng pulis na nagmamaneho, si Inspector Baltazar.
Sa labas ng bintana, mabilis na naglalaho ang mga ilaw ng bayan. Pinapalitan ng kadiliman ng mga puno ng niyog sa gilid ng highway. Hindi ito ang daan patungo sa presinto. Kisig, tignan mo. Bulong ni Dalisay, ipinapakita sa akin ang cellphone. Nang makita ko ang refleksyon ng mukha ni Baltazar sa salamin sa loob ng video ni Marikit, tila may sumabog sa loob ng utak ko. Ang taong dapat ay nagtatanggol sa amin, ang siya palang bultong nakatayo sa tabi ng kidnapper ng anak ko. Baltazar! Sigaw ko. Pilit na dumidiklap sa bakal na harang ng sasakyan. Nasaan ang anak ko? Alam ko ang ginagawa niyo. Nakakita namin ang video. Bahagyang lumingon si Baltazar. Isang mapait at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Masyado kayong matalino para sa sarili niyong ikabubuti, architect. Sabi ko naman sa'yo, mas mabuting tanggapin niyo na lang ang katotohanan na ibinigay namin. Pero dahil mapilit kayo, kailangang tapusin na ito ni Marikit. Binayaran ka niya, di ba? Singhal ko. Magkano, Baltazar? Magkano ang halaga ng dangal mo para maging kasabwat sa pagnanakaw ng buhay ng isang bata? Dangal? Tumawa siya ng malakas. Isang tunog na mas masahol pa sa gasgas ng gulong sa kalsada. Sa mundong ito, architect, ang dangal ay hindi nakakapagpakain ng pamilya. Ang pera ni Marikit, iyon ang nagpapatakbo ng bayang ito. At kayo ang hadlang. Biglang pumarada ang mobile sa isang madilim na bahagi ng matandang tulay ng San Hiraya. Walang ibang sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang agos ng ilog sa ibaba. Bumaba si Baltazar at binuksan ang pinto sa likod. Inilabas niya ang kanyang baril at itinutok sa amin. Baba, utos niya, anong gagawin mo sa amin? Tanong ni Dalisay. Nanginginig ang boses pero nananatiling matatag ang tingin. Isang simpleng ulat lang ito bukas, sagot ni Baltazar. Susubukang tumakas ng mga suspek habang inililipat ng pasilidad. Napilitan ng opisyal na magpaputok. Trahedya, di ba? Sa sandaling iyon, alam kong wala na kaming ibang pagpipilian. Bilang isang arkitekto, lagi kong tinitignan ang istruktura ng lahat ng bagay. At ang istruktura ng sitwasyong ito ay simple. Kung hindi kami lalaban ngayon, mamatay kaming hindi man lang nayayakap si Sining. Dalisay, pagbilang ko ng 3, tumakbo ka patalon sa gilid ng tulay. Bulong ko. Pero kisig, 1. Huwag kayong magbulungan. Sigaw ni Baltazar, inihanda ang gatilyo. 2. Sabi ng tumahimik. 3. Hindi ako tumakbo palayo. Ginamit ko ang bigat ng aking katawan at ang mga posas sa aking kamay para sumandig at sipain ng buong lakas ang pintuan ng sasakyan. Tumama ang pinto sa mukha ni Baltazar. Narinig ko ang lagutok ng kanyang ilong at ang pagputok ng baril sa hangin. Takbo, Dalisay. Takbo! Nagpambuno kami ni Baltazar sa lupa. Kahit nakaposas ako, ang galit ng isang ama ay mas matindi kaysa sa anumang armas. Sinakal ko siya gamit ang kadena ng aking posas. Nagpupumiglas siya. Sinusubukang abutin muli ang baril na tumalsik sa damuhan. Nasaan? Si Marikit? Bawat salita ko ay may kasamang higpit sa kanyang leeg. Sa buwan. Bulalas ni Baltazar bago siya tuluyang nawalan ng malay dahil sa kakulangan ng hangin. Hindi ko siya pinatay, pero sapat na ang pinsalang natamo niya para hindi niya kami masundan agad. Mabilis kong hinanap ang susi sa kanyang bulsa at kinalas ang aming mga posas. Kisig, ayos ka lang? Lumapit si Dalisay, may galo sa braso pero buhay. Kailangan nating makapunta sa Villa Buwan. Ngayon din, sabi ko habang kinukuha ang baril ni Baltazar para sa proteksyon. Sumakay kami sa mobile ng pulis at ako na ang nagmaneho. Habang binabagtas namin ang daan pabalik, isang bagay ang tumatakbo sa isip ko. Bakit sa Villa Buwan? Bakit doon niya dadalhin ang bata kung alam niyang doon ang unang pupuntahan ng lahat? Maliban na lang kung, Dalisay, narinig mo ba ang sinabi ni Marikit sa video? Sabi niya, she's in jail right ngayon.
Ibig sabihin, plano niyang tapusin ang lahat ngayong gabi. Hindi lang si Sining ang gusto niyang makuha. Gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ng nakaraan. Nang marating namin ang gate ng Bilabuan, hindi na ako nagdalawang isip. Binunggo ko ang bakal na gate gamit ang sasakyan. Sa dulo ng driveway, nakita ko ang mansyon. Pero hindi ito ang mansyong nakasanayan ko. Mula sa mga bintana, sa ikalawang palapag, may lumalabas na usok. Ang kulay kahel na liwanag ay muling sumasayaw sa mga pader. Tila isang sumpa na bumalik pagkalipas ng 10 taon. Ang apoy! Bulong ni Dalisay, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Kisig! Ang apoy! Gaya ng sa ospital. Natanaw namin si Marikit sa balkonahe. Hawak niya si Sining sa isang kamay at sa kabila ay isang gasera. Mukha na siyang baliw. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Hinahaluan ng tunog ng naglalagablab na kahoy. Huli na kayo, Kisig, Dalisay! Sigaw ni Marikit mula sa itaas. Kung hindi siya magiging akin, walang pwedeng magmay-ari sa kanya. Magsasama-sama kami sa apoy, gaya ng dapat na nangyari noon pa. Binitawan ni Marikit ang gasera sa loob ng kwarto. Sa isang iglap, ang kurtina ay nilamon ng apoy. Ang init, ang usok, ang nakabibinging lagutok ng nasusunog na kahoy. 10 taon ko itong pilit na kinalimutan, pero ngayon, ang impyerno ay muling bumalik sa harap ko. Tumingala ako sa balkonahe. Nakita ko ang maliit na bulto ni Sining na umiiyak. Pilit na kumakawala sa mahigpit na yakap ni Marikit habang ang apoy sa likuran nila ay unti-unting lumalamon sa buong silid. Sining! Anak! Ang sigaw ko ay tila nalunod sa ugong ng naglalagablab na mansyon. Dalisay, wag! Delikado! Hiyaw ni Kisig habang sinusubukan niyang buksan ang pangunahing pinto. Pero ang init ay masiyado ng matindi. Hindi ko siya pinakinggan. Wala na akong pakialam kung mamatay man ako sa gabing ito. Kung kailangang ibigay ko ang huling hininga ko para lang mailabas ang anak ko sa impyernong ito, gagawin ko. Kumuha ako ng isang mabigat na paso ng halaman at ibinato sa glass door ng terrace sa unang palapag. Basag. Pumasok ako sa loob. Ang usok ay agad na sumakal sa aking baga. Takip ang aking ilong. Pilit kong hinanap ang hagdanan. Ang bawat hakbang ko ay tila paglakad sa ibabaw ng uling. Sa itaas, sa gitna ng silid na puno ng naglalagablab na kurtina, nakatayo si Marikit. Nakatingin siya sa apoy ng may ngiti. Isang nangiting hindi na sa isang tao, kundi sa isang kaluluwang tuluyan ng nilamon ng dilim. Tignan mo, himig. Ang ganda, di ba? Bulong ni Marikit sa bata. Parang nung gabing kinuha kita. Maliwanag, mainit. Ngayon, hinding-hindi ka na nila makukuha sa akin. Magiging abo na lang tayo. At sa abo, magkasama tayo habang buhay. Mommy, natatakot po ako. Mommy, please. Pagmamakaawa ni Sining, ang kanyang boses ay halos mawala na dahil sa ubo. Huwag kang matakot, anak. Narito ang mommy. Mas mahal kita kaysa sa kanila. Mas mahal kita kaysa sa buhay ko. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Dalisay, duguan ang mga kamay, at puno ng uling ang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Marikit. Marikit! Bitawan mo ang anak ko! Sigaw ni Dalisay. Huwag kang lalapit, Dalisay. Sa akin siya. Akin lang siya. Hiyaw ni Marikit, lalong hinigpitan ng hawak sa bata habang umaatras sila patungo sa dulo ng balkonahe kung saan ang sahig ay nagsisimula ng bumigay. Marikit, makinig ka! Pakiusap ni Dalisay, dahan-dahang humahakbang. Alam kong mahal mo siya. Alam kong sa loob ng 10 taon, ikaw ang nag-alaga sa kanya. Pero hindi ito ang paraan ng pagmamahal. Papatayin mo siya, Marikit. Gusto mo ba talagang makitang masunog ang batang sinasabi mong mahal mo? Natigilan si Marikit. Tumingin siya kay Sining, sa batang nanginginig sa takot, sa batang may mga matang puno ng luha at paghiling na mabuhay.
Sa isang saglit, ang maskara ng kabaliwan ay tila bahagyang nalamatan. Mahal ko siya, bulong ni Marikit. Siya lang ang meron ako. Kung mahal mo siya, iligtas mo siya, sigaw ni Dalisay. Ibigay mo siya sa akin. Marikit, mamatay na ang sahig. Ibigay mo ang kamay mo. Eksaktong sa sandaling iyon, isang malakas na lagutok ang narinig. Ang bahagi ng balkonahe kung saan sila nakatayo ay nagsimulang gumuho. Sinining, tili ni Dalisay. Bumigay ang sahig. Pero bago pa tuluyang mahulog si Sining, mabilis na itinulak ni Marikit ang bata patungo sa direksyon ni Dalisay. Sa huling sandali, ang instinto ng isang ina, kahit na huwad, ay nangibabaw sa kanyang kabaliwan. Nasalo ni Dalisay si Sining. Nagpagulong-gulong sila sa sahig, papalayo sa gumuhong bahagi. Pero si Marikit ay naiwan. Nakalawit ang kanyang mga kamay sa gilid ng nasirang balkonahe. Ang apoy ay nasa paligid na niya. Marikit, hawakan mo ang kamay ko. Sigaw ni Dalisay. Pilit na inaabot ang kaibigan habang hawak-hawak ang umiiyak na si Sining sa kabilang braso. Tumingin si Marikit kay Dalisay. Wala na ang galit. Wala na ang puot. Ang tanging nakita ni Dalisay ay ang isang babaeng pagod na sa kanyang sariling mga kasinungalingan. Tumingin si Marikit kay Sining at sa huling pagkakataon, bumulong siya ng walang tunog. Patawad anak. Marikit, huwag. Binitiwan ni Marikit ang kanyang pagkakahawak. Tuluyan siyang nilamon ng naglalagablab na kailaliman ng mansyon kasabay ng pagbagsak ng buong bubungan. Marikit! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bilabuan. Naramdaman ni Dalisay ang malalakas na bisig ni Kisig na humila sa kanila ni Sining palabas ng nagbabagang gusali, bago pa ito tuluyang maging isang dambuhalang libingan ng abo. Nakalabas sila sa damuhan, humihingal, duguan, pero buo. Niyakap ni Dalisay at Kisig si Sining sa gitna nila. Ang init ng apoy ay napalitan ng lamig ng gabi at ang tunog ng sirena ng bumbero at pulis ay nagsimulang duminig sa paligid. Ligtas na sila. Tumingin si Dalisay sa nagliliyab na mansyon. Doon, sa gitna ng mga abo, ay namatay ang isang pagkakaibigan, ang isang krimen, at ang isang maling pag-ibig. Pero sa gitna ng mga abong yon, muling nabuhay ang katotohanan. Ilang buwan na ang lumipas simula noong gabing tila nagwakas ang mundo sa Villa Buwan. Ngayon, ang simoy ng hangin sa Sanhiraya ay hindi na amoy usok, kundi amoy ng sariwang dagat at mga bulaklak na nagsisimulang bumukadkad sa aming hardin. Nakatayo ako sa beranda, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkukulay lila at kahel. Isang paalala na sa bawat pagtatapos ng araw, may pangako ng isang bagong umaga. Nanay, tignan niyo po ang drawing ko. Napalingon ako. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi nang makita ko si Sining. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at suot niya ang isang puting bestida na lalong nagpaaliwala sa kanyang mukha. Lumapit ako sa kanya at tiningnan ang kanyang sketchpad. Hindi na ito ang malungkot na babaeng nakaputi na dati niyang iginuguhit. Ngayon, sa kanyang drawing, ay may 3 tao na magkakahawak kamay sa harap ng isang bahay na puno ng liwanag. Napakaganda anak, bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sino ang mga ito? Si Daddy Kisig, kayo po, at ako. Sagot niya ng may kagalakan. At tignan niyo po, nanay, may bituin din sa siko nating dalawa sa drawing. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang tawag niyang nanay ay musika pa rin sa aking pandinig sa bawat pagkakataon. Hindi naging madali ang unang ilang linggo. Maraming luha, maraming pag-aalinlangan, at maraming gabi ng pag-iyak dahil sa trauma ng nakaraan. Pero sa tulong ng pagmamahal at pasensya, unti-unting nabubuo ang pamilyang 10 taon naming ipinagkait sa isa't isa. Lumabas si Kisig mula sa loob ng bahay, bitbit ang 2 baso ng juice. Inabutan niya kami at hinalikan ako sa noo bago binuhat si Sining.
Handa na ba ang mga prinsesa ko para sa dinner? Tanong niya nang may tawa. Handa na po, Daddy. Masayang sagot ni Sining. Bago kami pumasok sa loob, tumigil muna ako sandali at tumingin sa malayo. Sa dulo ng bayan, nandoon ang mga labi ng Villabuan. Natagpuan ng mga awtoridad ang mga labi ni Marikit pagkatapos ng sunog. Marami ang nagalit sa kanya, marami ang sumumpa sa kanyang pangalan. Pero kami ni Kisig, napagpasyahan naming magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa amin, para sa aming katahimikan, para hindi na lumaki si Sining sa ilalim ng anino ng puot. Dalisay, ayos ka lang? Tanong ni Kisig. Napansin ang aking pananahimik. Ayos lang ako, Kisig. Ngiti ko. Iniisip ko lang na tama ang sinabi ko noon. Ang lukso ng dugo ay hindi kailanman nagkakamali. Hahanapin at hahanapin ng puso ang katotohanan, gaano man ito kalalim ibaon. Pumasok kami sa loob ng bahay, kung saan naghihintay ang hapagkainang puno ng pagkain at pagmamahalan. Ang aming kwento ay nagsimula sa apoy, dumaan sa baha ng mga luha, pero nagtapos sa isang payapang dalampasigan. Wala nang lihim, wala nang takot, dahil sa wakas, ang aming munting Sining ay nasa piling na ng tunay niyang tahanan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang katotohanan, gaano man piliting itago o ibaon sa limot, ay laging makakahanap ng paraan upang lumabas. Ang pag-ibig ng isang ina ay isang puwersang hindi kayang gapiin ng kahit anong kasinungalingan o apoy. Higit sa lahat, itinuturo nito sa atin na ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagpapatawad, hindi dahil karapat-dapat ang nagkasala, kundi dahil karapat-dapat ang ating puso sa kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwento ni Dalisay, Kisig at Sining. Sana ay nagustuhan nyo ang paglalakbay na ito at may naiwan itong magandang aral sa inyong mga puso. Ano po ang inyong naging paboritong bahagi ng kwento? Ano pang uri ng mga kwento ang nais ninyong marinig sa susunod? Kwento ba ng wagas na pag-ibig o kwentong puno ng misteryo at kaba? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang inyong mga mungkahi. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.